May isang tanong na minsan ay naiisip ng maraming tao. Paano nagsimula ang dakilang plano ng Diyos upang iligtas ang mundo? Paano nagsimula ang kwento na sa huli ay hahantong kay Jesus? Ang sagot ay nagsimula sa isang tao. Hindi siya harit, hindi siya mandirigma, hindi siya makapangyarihang pinuno. Siya ay isang ordinaryong lalaki na nakatira sa isang lungsod na puno ng mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang pangalan ay Abram. Maligayang pagbabalik, munting mga puso at lumalaking isipan, umupo tayo sa tabi ng ilawan. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Tore ng Baben, kumalat ang mga tao sa buong mundo. Nagkaroon sila ng iba't ibang wika, iba't ibang kultura, at iba't ibang mga bayan. Ngunit, habang lumalawak ang mundo, ang puso ng tao ay patuloy na lumalayo sa Diyos. Maraming tao ang nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, ang Diyos ay may plano. Isang plano na hindi lamang para sa isang pamilya. Isang plano na para sa buong mundo. Isang araw, nagsalita ang Diyos kay Abram. Si Abram ay nakatira sa lungsod ng Ur, isang mayamang lungsod sa sinaunang Mesopotamia. Doon ay may mga bahay, pamilihan at mga templo na nakalaan sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa gitna ng lungsod na iyon, tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Umalis ka sa iyong lukain, sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong apa. Pumunta ka sa lupaing na ipapakita ko sa iyo." Isipin mo iyon. Iiwan ni Abram ang lahat ng kanyang kilala, ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya, ang kanyang bayan, at pupunta siya sa isang lugar na hindi pa niya nakikita. Ngunit hindi lamang utos ang ibinigay ng Diyos. May kasama itong pangako. Sinabi ng Diyos, "Gagawin kitang isang dakilang bansa. Pagpapalain kita. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa mundo." Napakalaking pangako iyon. Ngunit may isang malaking problema. Si Abram at ang kanyang asama na si Sarai ay matanda na at wala silang anak. Paano magkakaroon ng isang dakilang bansa kung wala silang anak? Ngunit kahit na hindi pa malinaw ang lahat, si Abram ay nagtiwala sa Diyos. Iniwan niya ang kanyang lungsod. Iniwan niya ang kanyang mga kamag-anak. Iniwan niya ang kanyang dating buhay. At nagsimula siyang maglakbay. Kasama niya ang kanyang asawa na si Sarai, ang kanyang pamangkin na si Lot, at ang kanilang mga alagang hayop at mga alipin. Naglakbay sila sa mga kapatagan, sa mga disyerto, at sa mga bundok. Sa wakas, nakarating sila sa lupain ng Kanaan. At doon, muling nagsalita ang Diyos kay Abram, "Ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong magiging mga anak." Bilang tugon, nagtayo si Abram ng isang altar. Ito ay isang simpleng lugar ng pagsamba. Doon siya nanalangin at sumamba sa Diyos. Ipinakita ni Abram na siya ay nagtitiwala sa Panginoon. Ngunit ang panahon ay lumipas. Taon ang lumipas at wala pa ring anak sina Abram at Sarai. Minsan, nagtataka si Abram, paano matutupad ang pangako ng Diyos? Isang gabi, nagsalita muli ang Diyos kay Abram. Dinala niya Abram sa labas at sinabi, "Tumingin ka sa langit. Ang langit ay puno ng mga binting. Napakaraming binting." Sinabi ng Diyos, "Kung kaya mong bilangin ng binting, ganoon karami ang magiging mga inapo mo." Napakarami. At sinabi ang Biblia ang isang napakahalagang bagay. Si Abram ay sumampalataya sa Diyos. At dahil sa kanyang pananampalataya, itinuring ng Diyos si Abram na matuwid. Hindi dahil si Abram ay perpekto, kundi dahil siya ay nagtiwala sa Diyos. Lumipas pa ang maraming taon, at muling nagsalita ang Diyos kay Abram. Sa pagkakataong ito, binago niya ang pangalan ni Abram. Mula ngayon, ang kanyang pangalan ay magiging Abraham. Ang ibig sabihin nito ay ama ng maraming bansa. At ang pangalan ni Sarai ay naging Sara. At sa wakas,
Nang sila ay matanda na, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nagkaroon sila ng isang anak, isang sanggol na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Isaac. Ang pangalang Isaac ay nangangahulugang tawa, dahil ang Diyos ay nagdala ng kagalakan sa kanilang tahanan. Si Isaac ay magiging simula ng isang malaking pamilya. Mula sa pamilya na iyon, nabubuo ang bayan ng Israel. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang tungkol sa kanyang pamilya. Ito ay tungkol sa buong mundo. Sinabi ng Diyos, "Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa mundo." Anong ibig sabihin nito? Makalipas ang maraming taon, mula sa lahi ni Abraham, ipapanganak ang isang sanggol sa lungsod ng Bethlehem. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Jesus ang tunay na pagpapala para sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan niya, ang mga tao mula sa bawat wika, bawat bansa, at bawat kultura ay maaaring lumapit sa Diyos. Tulad ni Abraham, tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Diyos. Minsan, hindi natin agad nakikita ang kanyang plano. Minsan, kailangan nating maghintay. Minsan, kailangan nating maglakbay sa hindi natin alam na daan. Ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos na tumawag kay Abraham ay ang Diyos na nagpadala kay Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus, ang pangako ng Diyos ay umabot sa buong mundo. Ito ang kwento kung paano nagsimula ang dakilang pangako ng Diyos. At ito rin ang paanyaya sa atin ngayon. Magtiwala sa Panginoon. Sumunod sa kanyang salita at lumakad sa liwanag ng kanyang pangako. Hanggang sa muli, manatiling malapit sa pastol at panatilihing nagliliwanag ang iyong ilawan. If this video helped you understand the Bible better, please support our ministry by subscribing to the channel. Here at Shepherd's Lamp, we share Bible stories, teachings, and encouragement to help people grow closer to God. Subscribe and share this video with your friends and family. Together, let's spread the light of God's Word. Stay close to the shepherd and keep your lamp burning.